Sa unang isang daang araw sa pwesto ng Administrasyong Duterte, ipinagmamalaki ni Philippine National Police Chief Ronald De La Rosa ang kanilang mga nagawa lalo na sa usapin sa pagsugpo sa iligal na droga at kriminalidad sa bansa. Ayon kay De La Rosa, batay sa kanilang datos, umabot na sa 60% ang ibinaba ng krimen sa buong Pilipinas. Si Waywaya Macalma sa detalye. Ang pambansang pulisya ang pangunahing ahensya ng gobyerno na malaking pasanin simula ng Duterte administration. Ito ay dahil ang pangunahing layunin ng bagong administrasyon ay mawakasan na ang iligal na droga sa ating bansa sa loob lamang ng 3 hanggang 6 na buwan. Kaya naman ilang linggo bago pa man nagsimula ang administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte ay naging masigasig na ang mga pulis sa pagsasawata ng mga sangkot sa iligal na droga. Sa unang 100 araw ng hepe ng pambansang pulisya na si Police Director General Ronald De La Rosa, kanyang ipinagmalaki na malaki na ang kanilang nagawa patungkol sa iligal na droga. Umabot na kasi sa higit 60% ang ibinaba ng krimen sa buong Pilipinas. We are winning the war on drugs. We are winning. Hulyo 1 ay kaagad nang ikinasa ang Oplan Double Barrel na kung saan pumalo na sa higit 1,300 ang mga nasasawing katao na sangkot sa iligal na droga. Habang nasa higit 22,000 katao naman ang naaresto ng PNP mula sa 23,000 lehitimong operasyon. Sa panig ng gobyerno ay 13 pulis na ang nasawi at 40 naman ang mga nasugatan. Sa militar ay 3 ang nasawi at 8 ang sugatan. Pumalo naman sa 734,231 ang sumuko ng mga drug users at pushers sa mga otoridad. Higit 1.7 milyong bahay naman ang nakatok. Kabilang na nga rito ang high-end at mga pribadong subdivision at mga nakatira sa mga magagarang condo units ang nakatok sa Oplan, Tokhang. Mula naman sa 2,105 na mga insidente mula July 1 hanggang October 3 ay higit 2,000 na ang naitalang biktima na may kinalaman sa iligal na droga. Ngunit nasa 1,784 ang naitala ng PNP na death under investigation. At umaabot sa 15% rito ay na-filean na ng kaso. Higit 200 na ang naresolba at higit 300 na ang na-clear. Pero hindi lamang ito ang naging problema ni PNP Chief De La Rosa sapagkat maraming mga pulis ang sangkot sa ipinagbabawal na gamot. Ang ilan pa sa kanila ay ipinatapon sa Mindanao at may ilang pulis naman ang hindi na pumapasok simula ng ma-reassign sila ay ang binansagang mga ninja cops. Kasama na rito ang mga pulis na nabanggit ni Pangulong Duterte sa kanyang tinaguriang narco list na umaabot sa 76 na pulis. Pero nasa 83 law enforcer ang iniimbestigahan ng PNP Internal Affairs Service at 76 rito ay kusang loob na sumuko. Kaya naman ngayon ay patuloy ang isinasagawang lifestyle check sa mga ito. Sa kabila nito ay maganda ang performance ng kanyang mga tauhan pero nais niyang masiguro na tuluyan ng masawata ang droga sa bansa. Ang aming kuta na siniset is number of surrenderies at saka number of arrests. Hindi number of killed in police operations. That is a very unacceptable quota. Pagpatay ang pag-usapan natin. Katunayan, hindi lamang mga simpleng mamamayan ang sumusuko ngayon, maging ang mga itinuturing na drug lord, gaya ni Franz Sabalones na kusang sumuko kay General Bato at sinabing siya ang supplier ng droga sa Visayas Region. Bukod pa ito sa pag-aresto kamakailan ng ilang mga kilalang showbiz personalities na gumagamit at supplier pa ng iba't ibang klaseng droga, gaya nila Sabrina M., Krista Miller, Mark Anthony Fernandez at ilang model na nahulihan ng shabu, marijuana at party drugs. Ilang shabu laboratory na din ang nadiskubre ng mga otoridad, gaya sa Arayat, Pampanga at ang floating shabu sa Subic, Zambales. Sa ngayon ay malaki ang kumpiyansa ng PNP na sila ay magtatagumpay sa kanilang kampanya kontra droga dahil na rin sa pagbibigay ng extension ng Pangulo ng dagdag na 6 na buwan. Para sa PTV News, ako si Waywaya Macalma. Hi, ako si Ria Fernandez. Mag-subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang ang subscribe button.